Daghang salamat, Doktora. Wika kay Alexis ng 80 taong gulang na pasyente niya. Wala pong anuman, Lola. Huwag niyo pong kalilimutang inumin tong mga gamot at vitamins na binigay ko Makakatulong po sa inyo mga yon para makaiwas kayo sa sakit. Nakangiti sagot niya sa matanda. Isang cardiologist o doktor sa puso si Alexis Felicia o Alexis. Attending physician siya sa ospital na pag-aari ng pamilya ng kanyang ina, ang St. Mary's Hospital. Nang magsagawa ng medical mission ng ospital nila sa isang liblib na bayan sa probinsya ng Siquijor, isa si Alexis sa mga doktor na nag-volunteer na sumama sa medical mission. Pasensya na, Doktora. Wala akong maibibigay man lang sa'yo kapalit ng paggagamot mo. Nahihiyang wika ng matanda. Nakakaunawang umiti si Alexis. Wala pong problema yon, Lola. Libre po ang serbisyo ko para sa inyo. Kahit ito pong mga gamot na ibinigay ko, hindi nyo kailangang bayaran. Daghan kaayo salamat, Doktora. Kung pagbibigyan mo ko, maaari ko bang makita ang kamay mo? Nagtataka man ay inilahad ni Alexis ang kamay sa matanda. Hinawakan nito ang palad niya at dinama ang mga linya roon. Wala akong maisusukli sa kabutihan mo, kaya sasabihin ko na lang ang kapalaran mo, Doktora. Anang matanda. Ha? Kapalaran ko po? Nabiglang gagad niya. Ngumiti ang matanda. May kakayahan akong makita ang hinaharap, Doktora. Pinamana sa akin ng ina ko ang kakayahang to. Marami nang lumapit sa akin para makita ang hinaharap nila. Ilan sa kanila ay natulungan kong makaiwas sa aksidente at hindi magandang pangyayaring naghihintay sa hinaharap nila. Napakurap-kurap si Alexis sa sinabi ng kaharap. Hindi siya naniniwala sa sinabi ng matanda na may kakayahan itong makita ang hinaharap. Subalit sa halip na bawiin ng kamay, ay tipid na umiti na lang siya. Ayaw niyang ma-offend ng kaharap kaya pinagbigyan na lang niya ito. Maaga ka palang nagpakasal, Doktora. Sa sinabing yun ng matanda ay nanigas si Alexis. Ano pong sabi niyo? Maaga ka nagpakasal, Doktora, pero maaga ring natapos ang pagsasama niyo ng dati mong asawa. Napalunok si Alexis at hindi makapaniwalang tumitig sa matanda. Paano niyo po nalaman yan? Tulad ng sinabi ko, may kakayahan akong makita ang hinaharap. Hindi nakasagot si Alexis dahil tama ang sinabi ng matanda. Diborsyada siya. 8 taon na nakalilipas mula nang magpakasal siya sa dating asawang si Clarkson. Subalit ilang buwan lamang ang itinagal ng relasyon nila ng lalaki. Hindi alam ni Alexis kung paanong nalaman niya ng matanda, samantalang ni isa sa pamilya niya ay walang nakakaalam na ikinasal na siya noon. Nakikita ko sa palad mo na ikakasal ka ulit ngayong taon, Doktora. Wika ng matanda. Muling napakurap-kurap si Alexis bago siya bahagyang natawa. Ano pong sabi niyo? Ikakasal ulit ako ngayong taon? Oo, may lalaking mag-aalok sa iyo ng kasal, Doktora, at kailangan mong umuo sa kanya para sa kaligtasan ng isang mahal mo sa buhay. Seryosong sambit ng matanda. Mula sa pagtawa ay nagsalubong ang mga kilay ni Alexis. Bago pa siya makapagsalita ay narinig niya ang boses ng kasamang volunteer nurse. Dr. Gallego, huling pasyente mo na si Lola? Ani Nurse Joy. Oo, huli na to si Lola. Sagot niya sa nurse bago binawi ang kamay mula sa matanda. Maraming salamat, Lola. Mag-ingat po kayo pa uwi. Maraming salamat din, Doktora. Ngayon pa lang ay binabati na kita sa darating na kasal mo. Anito bago umalis. Dr. Gallego, ikakasal ka? Gulat na tanong sa kanya ni Nurse Joy. Naku, hindi. Itong si Lola, hinulaan ako. Malapit na raw akong ikasal. Paano mangyayari yun? Wala naman akong boyfriend. Nako, uso yata ang mga ganyan dito, Doktora. Si Doc Wilson nga binigyan ng gayuman ng isang pasyente niya. Natatawang wika ng kausap. I don't believe in everything that old lady said. Nagkataon lang na nahulaan niyang nagpakasal na ako noon. Ani Alexis sa sarili. Sino mag-aalok sa akin ng kasal kung wala naman akong karelasyon? At isa pa, hindi na ako magpapakasal. Pagpapatuloy niya. Pagkatapos makipaghiwalay ni Alexis sa dating asawang si Clarkson, ay nagkaroon siya ng mga bagong relasyon. Subalit walang nagtagal sa mga yon. Wala na kasi siyang plano na magpakasal pang muli. Kahit pa ilang beses nang nagpaparinig sa kanya ang ina na gusto nitong magpakasal na siya, ay hindi niya babaliin ang ipinangako sa sarili na hindi nahaharap pa sa altar. One failed marriage is enough for her. Sa sumunod na mga oras ay nawala rin sa isip ni Alexis ang mga sinabi ng matanda.
Kinabukasan ng hapon, naghahanda na si Alexis para sa pag-uwi nang makatanggap siya ng tawag mula sa kapatid na si Archie. "Kuya Archie, napatawag ka?" Tanong ni Alexis sa nakatatandang kapatid. Isa si Alexis sa 3 anak ng mag-asawang Angelo Gallego at Francine Buenavista. Panganay ang kanyang Kuya Archie na siyang kasalukuyang alkalde ng bayan nila. Sumunod silang 2 ng kambal niyang si Alexander Frank o Alec. Tulad ni Alexis ay doktor din ang kakambal niya. Pareho silang sa Amerika nag-aral ng medisina. "Alexis, you need to go back here in Manila now. Na-aksidente si Mama." Pagbabalita ng kapatid sa kabilang linya. Tila nabingi si Alexis sa narinig. Ayon sa kapatid, na-aksidente ang kotseng sinasakyan ng ina at kasalukuyang nasa operating room ang ginang. Hindi na rumehistro sa kanya ang mga sumunod na sinabi ng kapatid. Agad na siyang nag-asikaso upang makabalik agad ng Maynila. Pagdating niya sa ospital, naabutan pa niya sa labas ng operating room ang kanyang mga kapatid at ang amang si Angelo Gallego. "Papa?" Naiiyak na wika ni Alexis sa ama. Umiiyak na niyakap siya ng ama. "Alexis, iha, I can't lose your mother. Hindi ko kayang mawala ang mama niyo. She's my best friend, my soulmate, and my whole life. I can't lose her." Kahit naluluha ay pilit nagpakatatag si Alexis para sa ama. "Papa, you won't lose Mama. Mahal na mahal ka niya, kaya hindi ka niya iiwan, okay? Hindi niya tayo iiwan." "Alexis is right, Papa. Hindi mawawala sa atin si Mama." Wika ng kakambal niyang si Alec na sinigundahan din ng Kuya Archie nila. Samantala, sa ospital ni Clarkson sa St. Jude Hospital, kausap niya ang matalik na kaibigang si Rico. "What the hell, Clark? Tatanggihan mo talaga ang alok ni Doc Serrano na maging head ng oncology department?" Hindi makapaniwalang tanong sa kanya ng kaibigan. Isang doktor si Clark. Isa siyang oncologist o doktor na dalubhasa sa cancer. Sa edad na 35, isa si Clark sa mga pinagpipili ang maging head ng oncology department ng isa sa pinakamalaking ospital sa Pilipinas. Isa kasi ang binata sa pinakamagaling na oncologist sa buong Pilipinas. Ilan sa mga research studies niya ang nabigyang parangal sa Amerika at sa iba pang panig ng mundo. "I told you, Rico, wala na akong planong magpakasal ulit." Sagot ni Clark sa kaibigan. Kahapon ay kinausap si Clark ng kasalukuyang head ng oncology department ng St. Jude Hospital. Ayon sa matandang doktor na plano ng magretiro, gusto ng Board of Trustees ng ospital na isang family man ang maging department head ng ospital. Kaya kung nais ni Clark na sa kanya mapunta ang pinakamataas na posisyon sa departamento nila, kailangan niya magpakasal. Subalit wala sa plano pa ni Clark na magpakasal. 8 taon nang nakalipas ay ikinasal na si Clark sa nag-iisang babaeng minahal niya, si Alexis. Subalit nauwi sa hiwalayan ng pagsasama nila at walang ibang sinisi si Clark sa paghihiwalay nila ng dating asawa kundi ang sarili niya. "Think about all the things you've sacrificed just to be where you are right now, Clark. Hahayaan mo na lang na mawala sa yung posisyon na para sa'yo?" Ani Rico. "Exactly, Rico. Ang dami ko nang isinakripisyo. Ayoko nang dagdagan pa mga yun. If the hospital doesn't want a single man for a department head, then I'm happy to back down from the position." Tulad ni Clark ay isa ring doktor si Rico. Nag-aaral pa lamang sila sa med school ng kaibigan ay magkasama na sila. Kaya saksi si Rico sa mga bagay na isinakripisyo ni Clark upang maging isa sa pinakamagaling na oncologist ngayon sa bansa. Alam ng kaibigan na ang pinakamalaking isinakripisyo niya ay ang babaeng mahal niya at ang dating asawa, si Alexis Gallego. "Wala ka na ba talagang planong magpakasal ulit, Clark? Ako nangihinayang sa lahi mo, pare." Iiling-iling na wika ni Rico. "Look, Rico, I have no plans to get married again, unless it's Alexis I'm marrying." Sagot niya sa kaibigan habang pinaglalaroan ang ballpen na galing sa isang pasyente niya. 8 taon na kayong hiwalay ni Alexis. Hanggang ngayon, hindi ka pa nakaka-move on dyan sa dating asawa mo. Sa bagay, paano ko nga naman makaka-move on? E ni minsan hindi ka nag-entertain ng ibang babae. Alam mo kung ano dapat itawag sa'yo, Clark? The man who can't be moved. Binigyan ni Clark ng matalim na tingin ang kaibigan, subalit hindi siya nagkomento sa sinabi nito. Tama naman kasi to. Sa loob ng 8 taon nagdaan ay hindi nawala sa puso niya si Alexis at wala siyang planong palitan sa puso ang babae. Ang hindi ko maintindihan sa iyo, Clark, hanggang ngayon obvious na mahal mo pa rin si Alexis. Pero ni minsan, hindi ka gumawa ng paraan para bumalik siya sa iyo.
Kapag alam mong nasa isang lugar kayo, iniiwasan mo pang magkita kayo. Mapait siyang umiti. I don't have the right to ask for a second chance if I was the reason our marriage fell apart. Cut yourself some slack, Clark. Pareho lang kayo ni Alexis na hindi handa sa pag-aasawa nung nagpakasal kayo. Pareho pa kayong may mga pangarap na hinahabol nun. Your marriage didn't last because both of you weren't ready that time. Do you think I deserve to ask for a second chance from Alexis? Sa nakalipas na mga taon, kahit na hindi sila nagkikita ng dating asawa, ay palihim na nakikibalita siya sa buhay nito. Alam ni Clark na nagkaroon ng ilang karelasyon si Alexis sa nagdaang mga taon, subalit hanggang ngayon ay nananatiling walang asawa ang dalaga. Everyone deserves a second chance, Clark. Yung mga kriminal nga deserve ng second chance. Ikaw pa kaya na doktor at maraming sinagip na buhay ang hindi. Deserve mo ang second chance sa babaeng mahal mo, lalo na't hindi naman mabigat ang kasalanan mo sa kanya. Sagot ni Rico bago tinapik-tapik ang balikat niya. Samantala, ilang araw ang nakalipas, nasa loob ng ICU room si Alexis kasama ang amang si Angelo Gallego. Naging matagumpay ang operasyon ng kanyang ina subalit hanggang ngayon ay hindi pa ito nagigising. Ayon sa doktor, normal ang vital signs ng ina at iba pang test na ginawa rito. Kaya nakapagtataka na 3 araw na ay hindi pa rin ito nagigising. Kahit nasa medical field ako, Doc, naniniwala ako na minsan may mga bagay talaga na hindi maipaliwanag ng siyensya. Magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Wika kay Alexis ng ICU nurse na naka-assign sa kanyang ina. Nagpasalamat si Alexis sa nurse bago bumaling sa ama na kasama niya sa silid. Sa nakalipas na mga araw ay pabalik-balik silang magkakapatid sa ospital para bantayan ng ina. Ang ama nilang si Angelo ay minsan lang umuwi dahil ayaw nitong iwan ng asawa. Pa, bababa muna ako para asikasuhin ng mga pasyente ko. Babalik agad ako pagkatapos ng kliniko. Sige na, iha. Ako na munang bahala sa mama mo. Hinawakan ni Alexis ang kamay nito. Mama will wake up, pa. Hindi ka niya iiwan. Hindi niya tayo iiwan. I know, anak. Your mother will come back to us. Puno ng pag-asang sagot nito. Pagkatapos iwan ni Alexis ang ama ay dumiretso siya sa opisina niya sa ospital. Kahit na may problemang kinakaharap ang pamilya, ay hindi niya gustong pabayaan ng mga pasyente niyang nangangailangan ng tulong niya. Sa sumunod na mga oras ay naging abala si Alexis sa panggagamot ng mga pasyente niya. Mariel, wala na ba akong pasyente? Tanong niya sa sekretarya niya nang dumungaw ito sa pintuan ng opisina niya. Wala na po, doktora, pero may dumating po kayong bisita. Sino? Clarkson Carvajal daw po ang pangalan, doktora. Gusto daw po kayo makausap. Natigilan si Alexis sa pangalang sinabi ng sekretarya. Ang pangalang yun ay walang iba kundi ang dati niyang asawa. Clarkson Carvajal? Hindi makapaniwalang tanong niya. Yes, doktora. Anong itsura niya? Ay, gwapo po, doktora. Matangkad, 6-footer, moreno na medyo singkit, matangos ang ilong, kissable lips, tapos yung panga. Doktora, ay that's enough, Mariel. Putol niya sa sekretarya. Papasukin mo dito sa opisina ko pagkatapos ng 5 minuto. Sabihin mo may inaasikaso pa ako. Sige po, doktora. Nang sumara ang pinto ng opisina niya ay napatayo si Alexis mula sa upuan. Hindi siya makapaniwala na nasa labas ang dating asawa. It's been what? 8 years since we last saw each other? Hindi ko alam na nandito na rin siya sa Pilipinas. At bakit gusto niya ako makausap? Sunod-sunod na tanong ni Alexis sa isip. Sa loob ng 8 taon ay wala silang naging komunikasyon. Huling beses silang nakita ni Clark ay noong pirmahan nila ang divorce papers nila. Kahit na pareho silang doktor ni Clark, ni minsan ay hindi sila nakita sa mga medical conference at symposium na dinadaluhan niya. Hindi na malaya ni Alexis na naubos na ang 5 minutong sinabi niya sa sekretarya. Pinasadahan niya ng kamay ang maiksing buhok nang marinig ang katok sa pinto ng opisina. Ilang segundo pa ay bumukas yun at sa unang pagkakataon pagkatapos ng 8 taon, muling nakaharap ni Alexis ang dating asawa. Clark, hindi makapaniwalang sambit ni Alexis sa kaharap. Alexis, ganting bati nito. Isang maliit na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Sa loob ng nakalipas na 8 taon ay wala masyadong pinagbago si Clark. Nadagdagan lamang ang lapad ng katawan nito subalit tila hindi ito tumanda. He still looked the same as the last time she saw him 8 years ago. Tumikhim si Alexis. Akala ko nagkamali lang ang sekretary ko nang sabihin niya kung sino ang bisita ko. It's really you, Clark. Anong ginagawa mo dito? I mean,
Sabi ng sekretarya ko, gusto mo raw ako makausap? Habang nasa harap ni Alexis si Clark, bigla ay bumalik sa isip niya ang nakaraan nila ng dating asawa. Nagkakilala sila ng binata sa David Geffen School of Medicine sa University of Los Angeles, California. Batchmate niya ang binata. Sa loob ng 4 na taon ay magkaibigan lang sila ni Clark, hanggang sa pareho nilang matuklasan ang damdamin sa isa't isa. Pagkatapos nilang aminin ni Clark ang damdamin sa isa't isa ay lihim silang nagpakasal. Sa mga unang buwan nila bilang mag-asawa ay maayos ang relasyon nila, hanggang sa hamunin ng distansya at karera ang pagsasama nila. Nang makapasa si Clark sa residency program ng prestihiyosong Johns Hopkins University, ay kailangan nitong umalis ng Los Angeles at lumipat sa kabilang bahagi ng Amerika. Nawalan sila ng oras sa isa't isa. Sa mga oras na kailangan niya ang asawa, hindi siya nito mapuntahan dahil hindi nito maiwan ng duty sa ospital. Nang mapagtanto nila na walang patutunguhan ng pagsasama nila, nagdesisyon silang maghiwalay. Masakit man para kay Alexis ang desisyong pakawalan si Clark. Alam niyang yun ang tamang gawin. Dahil mali na nagpakasal sila na pareho pa silang may inuunang mga pangarap at hindi pa handa sa buhay pag-aasawa. Maayos ang naging paghihiwalay nila. Subalit pagkatapos ma-finalize ang divorce nila, ay hindi na sila muling nagkita pa. I'm sorry I didn't offer you anything. Do you want something to drink? Tanong ni Alexis kay Clark nang mapagtantong hindi man lamang niya ito inalok ng kahit ano. Wala sa sariling napasulyap siya sa kamay nito. Bakante yun at walang singsing. Thank you, Alexis, but I'm good. Hindi rin ako magtatagal. Gusto lang kita makausap dahil kailangan ko ng tulong mo. Help with what? Nabiglang tanong niya. Sinalubong ni Clark ang mga mata niya. I need a wife, Alexis. Excuse me? Did I hear it right from you? You need a wife? Tumango si Clark. I was offered to be the head of the oncology department of St. Jude Hospital. But for me to get the position, I need to get married. The hospital's board of trustees wants a family man for the position. Tumango si Alexis matapos mag-sink in sa utak niya ang sinabi ni Clark. Okay, I understand why you need a wife. Pero bakit kailangan mo ng tulong ko? I don't get it. Do you want me, your ex-wife, to help you find a wife? No, I want you to be my wife, Alexis. I want you to marry me again. Tuluyang nalaglag ang panga ni Alexis sa narinig. Excuse me, Clark? You want me to marry you again? Ako? Na dating asawa mo? I didn't have any girlfriend in the past years, Alexis. Wala akong naging karelasyon pagkatapos nating maghiwalay. Wala akong ibang babaeng pwedeng alokin na magpakasal sa akin kundi ikaw lang. Napakurap-kurap si Alexis. Hindi niya alam kung ano ang mas hindi niya mapaniwalaan. Na walang naging karelasyon si Clark sa nakalipas na 8 taon? O na inaalok siya ng dating asawa na pakasalan to? And what makes you think that I'd agree to marry you again, Clark? You're my ex-husband for a reason. Ni hindi tayo nakita sa nakalipas na mga taon. Nababaliw ka na kung pumasok sa isip mo na papayag akong tulungan ka dyan sa problema mo. Maliit na ngumiti si Clark. I'm hoping you'd agree to help me because I always helped you in the past. Remember our last year in med school? Sinabi mo sa akin na kapag kailangan ko ng tulong, lumapit ako sa'yo. Years later, here I am now, needing your help. Napalunok si Alexis. Sa kanila ni Clark, higit na mas matalino ang lalaki. Alexis was just an average student, while Clark is naturally gifted and even smarter than her twin brother Alec. At dahil nahihiya si Alexis noon na manghingi ng tulong sa kakambal na tulad niya, ay nahihirapan din sa med school, si Clark ang madalas na nilalapitan niya. Kung hindi dahil sa tulong ni Clark, baka unang taon pa lamang niya sa med school ay sumuko na siya. Yes, I told you before that you owe me nothing. That I helped you because I could and I wanted to. But I need help right now, Alexis. At umaasa ako ngayon na tutulungan mo. Ngayon na ako may kailangan ng tulong mo. Pagpapatuloy ni Clark sa tonong may bahid ng desperasyon. But what you're asking is too much, Clark. We don't have to stay married for years, Alexis. Our marriage will only be on paper and has an expiration date. Let's say na pagkatapos ng ilang buwan, maghihiwalay din tayo. I just need to show the public that I'm married. Akmang magsasalita si Alexis nang bigla ay naalala niya ang sinabi ng matandang nanghula sa kanya sa sikihor. Pumasok din sa isip niya ang inang nasa ICU at hanggang ngayon ay hindi pa nagigising. So kung papayag ako sa gusto mo, I will only be like a contract wife? Mahinang tanong niya kay Clark. Yes,
Our marriage will only be on paper this time. We will only need to act like a real couple in front of other people. Ilang sandali siyang natahimik. Sa huli ay isang tango ang ibinigay niya kay Clark. Fine, tutulungan kita sa problema mo. Namilog ang mga mata nito, tila hindi makapaniwala sa narinig. Really, Alexis? You'd agree to be my wife? I'm not only doing this for you, Clark. I'm doing this for my mother. Paglilinaw niya bago lumunok. Matagal nang gusto ni Mama na magpakasal ako. She's in the ICU right now after suffering from a car accident. Kapag nagising siya, siguradong magiging masaya siya kapag ibinalita ko sa kanya na magpapakasal na ako. Na-aksidente si Tita Francine. Kumusta siya? May pag-aalalang tanong ni Clark. Kilala nito ang ina niya dahil naipakilala na ni Alexis si Clark sa mga magulang noong nasa med school pa sila. Madalas din niyang ikwento ang pamilya sa binata noon. Mama's operation was successful, but she's suffering from delayed emergence. Nasa ICU pa rin siya hanggang ngayon dahil hindi pa siya nagigising. Can I visit her? Mas mabuting saka na kapag nagising na si Mama. Gusto kong sa kanya unang sabihin na magpapakasal ako. Tumango si Clark bago muling sinalubong ang mga mata niya. Ano man ang dahilan kung bakit ka pumayag na magpakasal sa akin? Nagpapasalamat ako, Alexis. Thank you for doing me this big favor. Isang tipid na tango ang isinagot niya. I have to go back to the ICU now, Clark. Makita na lang ulit tayo sa susunod. My secretary will give you my contact number. Salamat ulit, Alexis. Muli ay isang tipid na tango ang isinagot niya sa lalaki. Paglabas ni Alexis sa klinik niya ay agad siyang dumiretso sa ICU room ng ina. Muli ay naabutan niya roon ng amang si Angelo. Pa, umuwi ka muna para makapagpahinga ka. Ako muna bahala kay Mama hanggang sa dumating si Alec at si Julia. Anya na ang tinutukoy ay ang kakambal at ang asawa nito. I'm fine, anak. I just need to get some coffee. Sagot ng ama. Nang maiwan si Alexis sa silid kasama ang ina, ay naupo siya sa tabi nito at hinawakan ng kamay nito. Ma, simula nang magpakasal si Alec, lagi mong sinasabi sa akin na sana magpakasal na rin ako. Hindi ba? Well, guess what, Ma? Magpapakasal na ako. Kaya kailangan mo nang gumising. Kasi hindi ako magpapakasal nang wala ka. Napahinto si Alexis nang biglang gumalaw ang daliri ng ina. Kasunod niyon ay gumalaw na rin ang talukap ng mga mata nito. Ma, you're finally awake! Hindi makapaniwala at naluluhang sambit ni Alexis nang dumilat ang ina. Ilang sandali pa ay nasa loob na ng ICU ang doktor ng ina at ilang nurse. Gayon din ang kanyang ama na agad niyang tinawagan. Pagkatapos i-check ng doktor ang kanyang ina ay nakausap na nila ito. Francine, sweetheart. Salamat at nagising ka na. Lumuluhang wika ng ama niya na nasa tabi ng ina. I'm sorry, Angelo. I'm sorry kung pinag-alala ko kayo ng mga anak natin. Sagot ni Francine sa asawa. Pagkatapos panasan ni Alexis ang luha sa pisngi ay lumapit rin siya sa ina. Ma, we're so happy you're finally awake. Anya at muling hinawakan ng kamay nito. Alexis, iha, are you really getting married, anak? Tanong nito na nagpaawang sa mga labi niya. You heard it, Ma? Bago ako magising, narinig ko na sinabi mo magpapakasal ka na. Is it true, anak? Are you really getting married? Ngumiti siya at tumango sa ina. I'm really getting married, Ma. Who are you getting married to, iha? Wala ka nabanggit sa amin ng mga kapatid mo. Baling kay Alexis ng ama. My fiance's name is Clarkson Carvajal, Ma, Pa. He's also a doctor. Kahapon lang namin napagkasunduan na magpakasal, kaya wala pa akong sinabihin sa inyo. Clarkson, iha? His name seems familiar. Anang ina. That's because I already introduced Clark to you before. We were classmates before in med school. Oh, I remember now, iha. That Clark is a fine young man. Nakangiting wika ng ina. Ginagap nito ang kamay niya. I'm happy for you, anak. Alam mong wala akong ibang gusto kundi ang maging masaya kayong magkakapatid. Thank you, Mama. Masaya rin ako. Lalo na dahil gising ka na. Sagot niya. Sa sumunod na mga oras ay inilipat ng ina sa pribadong silid. Dumating rin ang mga kapatid niya at asawa ng mga to. Gayon din ang iba pang kamag-anak nila. Ma, uuwi muna ako. Babalik ako bukas. Paalam ni Alexis sa ina ng gabing yon. Bring your fiancé here, iha. Nakangiting bili ng ina. I will, Ma. Pagkatapos magpaalam ni Alexis sa pamilya ay dumiretso siya sa kanyang kondo.
Pagdating doon ay tinawagan niya si Clark. Nakuha niya ang numero ng dating asawa mula sa sekretarya niya. Samantala, sa kabilang linya, hindi makapaniwala si Clark nang makita ang pangalan ng rumihistrong numero sa cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag. Hello, Alexis. Bati niya sa dating asawa. Clark, I'm sorry for the sudden call. I hope I'm not disturbing you. No, of course not, Alexis. I'm already home. Sagot niya. Kung alam lang ng dalaga na ipinagpapasalamat niya ang pagtawag nito. He was longing to hear her voice for the last 8 years of his life. Hanggang ngayon, hindi makapaniwala si Clark na pumayag si Alexis sa pabor na hiningi niya. Hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataong ipinagkaloob sa kanya ni Alexis at ng tadhana. Gagawa siya ng paraan upang mapaibig muli ang dalaga. Sa pagkakataong yon, hindi siya papayag na matapos ang pagsasama nila. Clark, tumawag ako para ibalita na nagising na si Mama. Anito sa kabilang linya. That's a wonderful news, Alexis. Masayang sagot niya. Alam niya kung gaano kamahal ni Alexis ang pamilya nito, kaya masaya siyang malaman na ligtas na ang ina nito. Salamat. I've already told my parents I'm getting married. Gusto nilang makilala ang lalaking pakakasalan ko, kaya sinabi ko sa kanila na isasama kita bukas sa ospital. Linggo bukas kaya inaasahan kong wala kang trabaho. I'm free tomorrow. Sabihin mo lang sa akin kung anong oras tayo pupunta sa ospital at kung saan kita susunduin. Pwede mo ako sunduin dito sa condo ko. We'll go to the hospital after lunch. Anito at sinabi ang condo tower kung saan doon nakatira. Okay, Alexis. I'll see you tomorrow. Okay, Clark. Makita na lang tayo bukas. May gusto ka pang sabihin? Wala na. I have nothing more to say kaya ibababa ko na. Ako sana marami pang gustong sabihin sa iyo, Alexis. Gustong-gusto ko pa rin marinig ang boses mo. Sagot niya sa isip. Sa halip na isatinig yon ay tumikhim na lang siya. Okay, I'll see you tomorrow. Good night. Good night, Clark. Tipid na sagot nito bago ibaba ang tawag. Nang ibaba ni Alexis ang cellphone ay isang malalim na hininga ang pinakawalan niya bago kinontak ang matalik na kaibigan. Pakiramdam niya ay mawiwindang siya kapag wala siyang pagsasabihan tungkol sa kasalukuyang nangyayari sa buhay niya. I'm sorry for calling you at this hour, Janice. Ani Alexis sa kaibigan. Nasa New York kasi ang babae at umaga sa parting yun ng mundo. Tulad niya ay doktor din si Janice. Pinay din ito na nag-aral lang sa Amerika. Subalit sa halip na umuwi ng Pilipinas ay pinili nitong manatili sa Amerika dahil naroon na rin ang mga magulang nito. It's okay, Alexis. Kumusta na si Tita Francine? Tanong ng kaibigan. Gising na si Mama. Really? Oh, thank goodness. May iba akong gustong sabihin sa'yo kaya ako napatawag, Janice. Ano yun, Alexis? Humugot siya ng malalim na hininga at sinabi sa kaibigan ang gagawin niyang pagpapakasal kay Clark. Oh my goodness, Alexis. I can't believe you said yes to him. I'm sure you're going to fall in love again with your ex-husband. Ani Janice mula sa kabilang linya. Sa mga taong malalapit kay Alexis, ang kaibigang si Janice lamang ang nakakaalam ng pagpapakasal niya noon kay Clark. Bahagya siyang natawa. Janice, you got it wrong. Our marriage will be different this time. Sa papel lang ang magiging kasal namin ni Clark. We're just going to be, housemates. Housemates, may ass. Titira kayo ni Clark sa iisang bahay at magpapanggap na totoong may relasyon sa harap ng ibang tao. Paano hindi kayo maiinom ulit sa isa't isa? Yung hindi nga magkakilala nagkakain-lavan kapag nagkasama sa Big Brother house. Kayo pa kaya ni Clark na may history? Hindi ako maiinom ulit kay Clark, Janice. Hindi ako tanga para mahalin ulit siya pagkatapos ko masaktan sa naging relasyon namin noon. What if everything will be different this time, Alexis? Anong ibig mo sabihin? We both know your marriage failed because you and Clark weren't ready back then. But now, you're both already mature and emotionally ready for a lifelong commitment. Stop it, Janice. Matagal nang tapos ang relasyon namin ni Clark. Hindi maibabalik ang nararamdaman namin sa isa't isa kahit na pagsamahin pa kami sa iisang bahay. Sigurado ka bang kay Clark tapos na rin? Hindi ba nakapagtataka na sa nakalipas na 8 taon, wala ka mo siyang naging karelasyon? Paano kung mahal ka pa rin pala niya? Kung mahal pa rin niya ako hanggang ngayon, bakit sa loob ng 8 taon hindi siya nagpakita man lang sa akin? Bakit ngayon lang kung kailan may kailangan siya? Narinig niya ang buntong hininga ni Janice. I just couldn't help but think that, of all people, you and Clark deserve a second chance, Alexis. Nakita ko kung gaano niyo kamahal ang isa't isa noon.
Aminin mo man o hindi, pareho kayong baliw sa isa't isa ni Clark noon. Hindi nyo kayang mahiwalay sa isa't isa kaya hindi nag-work sa inyo ang long-distance relationship. Mapait na ngumiti si Alexis nang maalala ang parte ng nakaraan nila ni Clark. Our relationship was intense but toxic back then, Janice. Padalos-dalos ang desisyon namin kaya hindi nakapagtatakang nauwi sa hiwalayan ng pagsasama namin. Kung hindi kami naghiwalay noon, baka hindi namin natupad ang mga pangarap namin. Kaya tama lang na ang relasyon namin ang isinakripisyo namin kapalit ng mga pangarap namin. Kaya nga, pareho kayo ni Clark na nagsakripisyo para sa mga pangarap nyo. Ngayon pareho na kayong successful, baka pwede na kayong magkaroon ng second chance. Clark and I can be friends again, pero hanggang dun lang, Janice. Pinal na sagot niya sa kaibigan. Kinabukasan, alauna ng tanghali nang makatanggap si Alexis ng mensahe kay Clark na nasa basement parking na ito ng condo tower niya. Pagbaba niya ng parking, agad niyang nakita si Clark. Nakatayo ang binata sa labas ng kotse nito. Suot nito ang itim na long sleeve at maong na pantalon. Aware siya na noon pa man ay gwapo na ang binata. Subalit ngayon ay mas gumwapo pa ito dahil sa edad na nadagdag dito. Alexis, bati ni Clark. Ngumiti ito at pinagbuksan siya ng pinto ng sasakyan. Salamat. Tipid na sagot niya. Pagpasok ni Clark sa driver's seat ay humugot si Alexis ng malalim na hininga bago bumaling sa binata. Clark, bago kita iharap sa pamilya ko, kailangan mo na nating pag-usapan na magiging setup natin. I know, Alexis. Hindi tayo pwedeng magkailangan sa harap ng ibang tao. I'm willing to be friends with you again, Clark. Friends? Napakurap na gagad nito. Oo, bago tayo nagpakasal noon, matagal tayong naging magkaibigan. Obviously, we were good as friends, Clark. Kaya naisip ko na mas mabuting maging magkaibigan ulit tayo at kalimutan na lang natin na minsan tayong ikinasal sa isa't isa. Tila sandaling nag-isip ang binata bago ito tumango. Okay, let's be friends again. Ngumiti ito at inilahad ang kamay sa kanya. Tinanggap ni Alexis ang kamay nito. Natigilan siya nang maramdaman niya ang pamilyar na init na naglakbay sa kanyang palad. Hindi pa ba tayo aalis, Clark? Tanong niya kasabay ng pagbawi ng kamay dito. Teka, Alexis, I have something to give you. Binuksan nito ang glove compartment ng kotse. Natigilan si Alexis nang tumambad sa kanya ang isang singsing. We're getting married, so you need to wear an engagement ring, Alexis. Wika ni Clark nang makita ang pagtataka sa mukha niya. I don't think kailangan pa natin ng engagement ring, Clark. Sagot niya nang makabawi. Gusto niyang sabihin na wala naman siyang engagement ring nang magpakasal sila noon. Subalit pinigilan niya ang sarili. Siya ang nagsabi na kakalimutan nila ang bahaging yon ng nakaraan nila. Bahagyang nag-angat ng kilay si Clark. You need to wear this, Alexis. Ano na lang ang sasabihin ng pamilya mo? Na may maayos akong trabaho pero hindi ko mabigyan ng engagement ring ang babaeng pakakasalan ko. Baka hindi ako makapasa sa kanila niyan at hindi matuloy ang kasal natin. I don't think aawayin ka ng pamilya ko dahil lang kuripot ka. Pabirong sagot niya. See? Hindi ako kuripot at ayokong isipin nila na kuripot ako. Depensa nito na bahagyang ikinatawa niya. Okay, sige na. Akin na yung singsing at isusuot ko na. Subalit sa halip na ibigay sa kanya ni Clark ang singsing, ay kinuha nito ang kamay niya at ito ang nagsuot doon. Bigla ay gustong mapapikit ni Alexis nang maalala niya ang araw na isinuot sa kanya ni Clark ang wedding ring niya. Thank you, Clark. Mahinang sambit niya habang pinagmamasdan ang diamante sa gitna ng daliri. No, thank you, Alexis, for agreeing to marry me. Nag-angat siya ng tingin. Don't forget that you're also doing me a favor, Clark. Tumango ito at ngumiti. Can I say something before we leave? What is it? I just want to tell you that I'm happy talking to you again. Namiss kita, Alexis. Sandali siyang natigilan bago siya maliit na ngumiti. Same, Clark. I'm happy we're talking again. Namiss mo rin ba ako, Alexis? Tumikhim siya at tumango. Huh? Oo naman. We were good friends before, Clark. Gaya ng sabi ni Alexis, una silang naging magkaibigan ni Clark. Nang maghiwalay sila, ay nawalan din siya ng isang kaibigan. Kaya kahit nakamove on siya sa binata, ay hindi niya itatanggi na namiss niya ang pagkakaibigan nila. Muli ay ngumiti sa kanya si Clark bago nito pinaandar ang sasakyan. Habang nasa biyahe sila, ay napunta ang usapan nila sa trabaho. I'm very proud of you, Dr. Alexis Felicia Gallego. Nakangiting baling sa kanya ni Clark. Gumanti siya ng ngiti.
Lalo naman ako sa iyo, Dr. Clarkson Carvajal. Who would have thought that at 35 you would be hailed as one of the best oncologists in the country? Kung nabubuhay pa ang mga magulang mo, siguradong proud na proud sila sa iyo. Ayon kay Clark, ang mga magulang nito ang inspirasyon nito upang maging isang doktor. Doktor din kasi ang mga magulang ng lalaki. Nang pumanaw ang mga magulang nito sa isang aksidente noong 18 taong gulang ito, ay pinangako ng binata na susunod ito sa yapak ng mga magulang. Salamat, Alexis. Marahan ang ngiting sagot nito. Muli ay ngumiti si Alexis sa dating asawa. Masaya siya na bumalik ang pagkakaibigan nila ng lalaki. Pagkatapos ng ilang minutong biyahe ay nakarating sila ni Clark sa ospital. Pagbaba nila ng sasakyan ay inilahad sa kanya ng binata ang kamay nito. Lumanok si Alexis at tinanggap yon. Alam niyang simula sa mga sandaling yon ay kailangan na nilang magpanggap sa harap ng ibang tao. Ready ka na, Clark? Heads up, my family could be a lot. Baling niya sa dating asawa. Ngumiti lang ito at pinagsalikop ang mga kamay nila. If you're ready, then I'm also ready. Pagdating nila sa silid ng ina, agad na sumalubong sa kanila ang pamilya niya. Naroon ang mga magulang ni Alexis, maging ang dalawang kapatid na sina Archie at Alec kasama ang kani-kanyang asawa ng mga ito. Alexis, iha. Masayang bati sa kanya ng ina. Tumikhim si Alexis. Itinago niya ang namuong kaba sa dibdib at ngumiti. Everyone, this is Clarkson Carvajal, my fiancé. Clark, this is my family. Sabit ni Alexis bago isa-isang ipinakilala sa binata ang mga naroon. Clark, iho, my husband and I remember you. Magiliw na wika ng inang si Francine kay Clark. Isa ka sa mga pinakilalang kaibigan sa amin ni Alexis nang bisitahin namin siya sa Los Angeles noon. I'm very glad to meet you again, tita. This time as Alexis' fiancé. Magiliw ang naging pagtanggap kay Clark ng Kuya Archie niya at asawa nitong si Audrey. Gayon din ang kakambal niyang si Alec at ang asawa nitong si Julia. Of course, I know you, Doc. Nakangisi namang wika ni Alec kay Clark. Paano na uwi sa engagement ang relasyon niyo ng anak ko, iho? The last time I heard from my daughter, bago siya umuwi dito sa Pilipinas last year, iba ang nobyo niya. Tanong ng kanyang ina sa binata. Bago pa makasagot si Clark ay inunahan na niya ito. Clark is my boyfriend, ma. Nagkaroon kami ng relasyon nung nag-aaral kami pero nagkahiwalay kami agad. Teka, kaya ba nawala si Clark sa circle of friends mo dahil nagkaroon kayo ng relasyon noon, Alexis? Usisa ni Alec. Tumango siya sa kakambal. Alam niyang kung gusto niyang maging kapanipaniwala ang relasyon nila ni Clark sa harap ng pamilya, kailangan niyang gawing malapit sa katotohanan ang sasabihing kwento. Last month, nakita kami ni Clark sa isang medical conference. Pareho naming napagtanto na hindi pa kami nakaka-move on sa isa't isa. The next thing we knew, we were already engaged to each other. Pagpapatuloy na kwento ni Alexis. Oh, that's very sweet, iha. Si Clark ang lalaking para sa'yo, kaya pinagtugpo ulit kayo ng tadhana sa tamang panahon. Nakangiting wika ng ina. Kambal nga tayo, Alexis. Look at us. Pareho tayo ng kapalaran pagdating sa love life. To give you context, Clark, nagkahiwalay din kami ng asawa ko ng maraming taon bago kami bumalik sa isa't isa. Wika naman ni Alec. Kambal tayo, pero hindi tayo pareho ng kapalaran, Alec. Dahil hindi naman totoong nagkabalikan kami ni Clark. Sagot ni Alexis sa isip. Kailan niyo plano magpakasal? Tanong naman ng kanyang ama. As soon as possible pa. Maybe 2 weeks after makalabas ni mama ng ospital, magpapakasal na kami ni Clark. Bakit masyadong mabilis, anak? Are you already pregnant? Tanong sa kanya ng ina. Nasa mid si Clark sa tabi niya habang namilog naman ang mga mata ni Alexis. Ma, I'm not pregnant. Gusto lang namin ni Clark na magpakasal agad. I mean, we're not getting any younger. Hindi rin naman namin kailangan ng magarbong kasal. A simple wedding is fine with us. Mas gusto ko nga na tayo-tayo lang nandun. How about your parents, iho? Baling ng mama niya kay Clark. Matagal na pong patay ang mga magulang ko. I have some of my relatives here in Manila. Yung iba po nasa Amerika na rin. Oh, I'm sorry, Clark, iho. It's fine, tita. Matagal na po yun. Ani Clark. Pinisil ni Alexis ang palad ng binata. Kapag kinukwento nito ang pagkawala ng mga magulang, ay laging pinipika ang puso niya. Until now, her heart still goes out to him. Bumaling sa kanya si Clark. Masuyo itong ngumiti at dinala ang kamay niya sa mga labi nito. Muntik nang manlaki ang mga mata ni Alexis
kung hindi lamang niya naalala ang ginagawa nilang pagpapanggap ni Clark sa harap ng pamilya niya. Now that you're going to be part of our family, my husband and I already consider you my son, Clark, at wala kaming tutol kung gusto niyang magpakasal agad. Nakangiting wika ng ina sa binata. Is Clark fine with the rush wedding? Bakit puro ikaw yata ang nagdedesisyon, Alexis? Tanong kay Alexis ng kakambal. Akma niyang sasagutin si Alec nang maunahan siya ni Clark. I'm fine with everything Alexis wants. Kung anong gusto niya, yun ang gagawin namin. Natawa si Alec. In short, Clark, future Andres Disaya ka dito sa kakambal ko. Imagine, one of the youngest and brightest oncologists of his generation pero sunod-sunuran sa asawa. Shut up, Alec. Ingos ni Alexis sa kakambal. Tumigil ka nga, Alec. Kung makapagsalita ka, para ka namang hindi rin sunod-sunuran sa akin. Wika ng asawa nitong si Julia. Aasa rin sana ni Alexis ang kakambal nang muling magsalita si Clark. Ganun siguro talaga kapag nagmahal ka. Kahit gaano pa kataas ang pinag-aralan mo, handa kang maging sunod-sunuran sa taong mahal mo. Hindi napigilan ni Alexis ang pag-iinit ng mukha sa narinig. Uy, ngayon ko lang nakitang kinilig si Dr. Alexis Confirmed. Ikaw na nga talagang forever nitong kapatid ko, Dr. Carabajal. Nakangising wika ni Alec. Oh my God, shut up, Alec. Muli ay saway ni Alexis sa kapatid na tinawanan lang siya. Tila aasarin pa siya ng kapatid nang maistorbo sila ng nurse na pumasok sa silid. Ilang oras silang nagtagal ni Clark sa silid ng ina bago sila nagpaalam sa kanyang pamilya. It's already 6. Let's have dinner first bago kita ihatid sa unit mo. Balik kay Alexis ni Clark nang maipit sila sa traffic. Okay. Saan mo gustong mag-dinner? Kahit saan. I'm good with anything. Sushi? Mahilig ka pa rin ba sa sushi hanggang ngayon, Doktora? Mahilig pa rin. Sushi it is then. Nakangiting sagot nito. Nakangusong tumango si Alexis kay Clark. Tulad ng sinabi nito ay dinala siya nito sa isang sushi bar. Remember our times in med school? Lagi ka nagyayayang kumain ng sushi kapag nakakapasa ka sa major exams. Wika ni Clark sa gitna ng pagkain. Natawa si Alexis sa memoryang yon. Noong nasa med school pa siya, ay ginawa niyang reward sa sarili ang pagkain sa mamahaling sushi restaurant kapag may naipapasa siyang importanteng exam. Kahit ang hirap ng pinagdaanan natin sa med school, nakakamiss din pala. Sagot niya. Yeah, I miss those times. Anito at ngumiti. Ipinaglagay siya nito ng sushi sa plato. Ngumiti si Alexis at nagpasalamat. Noon pa man ay likas na maasikaso na si Clark. Isa sa mga bagay na nagustuhan niya sa lalaki ay ang pagiging maalaga nito. Kaya noong mga panahong nawalan ng oras sa kanya ang binata dahil sa pagkakalayo nila, ay labis siyang nanibugho rito. Sus, akala ko ba wala kang aalalahanin sa parting yun ng nakaraan yun ni Clark? Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Alexis, may toyo ka. Untag ni Clark. Ha? Anong toyo? Natawa to. I mean, may toyo ka sa baba mo. Bago pa siya makapag-react ay dumampi na ang kamay nito sa pisngi niya. Gamit ang hinalaki ay maingat nitong pinunasan ang baba niya. Okay na Alexis, wala ka ng toyo. Bahagyang nakangising wika ni Clark. Napalunok siya bago kinunutan ng noo si Clark. Stop saying it that way. You make it sound like may topak ako. Mahina itong humalakhak. Sorry na, Dr. Gallego. Alam mo, kumain ka na lang dyan, Dr. Carvajal. Anya at pabirong inirapan ng lalaki. Muli ay ngumisi lang ito bago ipinagpatuloy ang pagkain. 9:00 ng gabi nang ihatid si Alexis ni Clark sa kondo niya. I'll see you tomorrow, Alexis. Wika ni Clark nang alisin niya ang suot na seatbelt. Makikita tayo bukas? Your family now knows that you're my fiancé. Hindi ba dapat na lagi na tayo magkasama bago ang kasal? Alam ng pamilya ko na busy ka rin sa trabaho mo, Clark. Hindi naman ako buong araw nagtatrabaho. May libreng oras ako para puntahan ka, Doktora. Umuso siya. Okay, magkita tayo bukas. Nasa St. Mary ako sa hapon. Okay. Good night, Alexis. Good night, Clark. Mag-ingat ka. Nakangiti itong tumango. Kumaway pa sa kanya bago umalis. Kinabukasan ng hapon, nang maubos ang pasyente ni Alexis sa ospital, ay dumating si Clark sa opisina niya. Muli ay dumalaw sila sa ina bago sabay silang naghapunan bago sila umuwi. Sa sumunod na araw ay sa bahay ng mga magulang sila naghapunan ni Clark. Iyon kasi ang araw ng paglabas ng ina sa ospital kaya kompleto silang magkakapatid sa mansyon nila.
Bukod sa kanilang magkakapatid ay naroon din ang ilang kamag-anak nila. I've heard about you, Iho. Sabi ng amiga ko, ikaw daw ang doktor ng kapatid niya. Wika ng tiyahin ni Alexis na si Nika kay Clark. Nasa sala sila ng binata kasama ang ilang mga tiyahin niya at pinsan. Clarkson is a brilliant doctor, tita. He's known for his various research on cancer cells. Wika ng pinsan niyang si Brandon. Isa ring doktor ang lalaki. Bagay na bagay pala kayo nitong mapapangasawa mo, Alexis. You're both brilliant doctors. Wika naman ng tita Serena niya. Ngumuso siya. Clark is the only brilliant one, tita. He was one of the top students of our batch. Samantalang ako, halos pasang-awa sa med school. Hindi ko nga alam kung paano ako naging cardiologist. Hinawakan ni Clark ang kamay niya. Don't sell yourself short, baby. You passed the board exam with flying colors. You're smart and hardworking, Alexis. Sabi ni Doc Carlson, ikaw ang pinakamasipag at pinakamagaling na intern niya. Hindi niya alam kung saan siya natigilan. Dahil kilala nito si Dr. Carlson na siyang naging mentor niya sa residency training sa Cedar Sinai Medical Center o sa pagtawag sa kanya ni Clark ng dating endearment nila. Kapag nagkaroon kayo ng anak, isa dun ay siguradong doktor din. May plano ba kayo mag-anak agad? Tanong ng kanyang tita Serena. Wala pa sa plano namin yan, tita. Sagot ni Alexis. Kung sa bagay ay kailangang planuhin ng mabuti, lalo at pareho kayong doktor. Gusto ko rin po munang bumawi kay Alexis. Matagal kaming nagkahiwalay kaya gusto kong bawiin ng mga taon na hindi kami magkasama. Wika ni Clark. Tumingin ito sa kanya at masuyong umiti. Napalunok si Alexis. Ngayon lang niya napagtanto na magaling na artista si Clark dahil pakiramdam niya ay totoo ang emosyong nakikita niya sa mga mata nito. Imposibleng totoo. Wika ni Alexis sa isip. Pasado 9:00 ng gabi nang ihatid niya si Clark sa driveway ng mansyon. Hindi kasi siya uuwi ng condo unit at sa mansyon magpapalipas ng gabi. Good night, Alexis. Paalam sa kanya ni Clark. Akma siyang sasagot nang biglang sumulpot ang 10 taong gulang na anak ng kakambal niyang si Alec. Tito Clark, uuwi ka na po ba? Tanong ng pamangking si Sandro. Yes, Sandro. Hindi na ako nakapagpaalam sa'yo dahil busy ka kanina sa paglalaro. Nakangiting sagot ni Clark. It's okay po, Tito Clark. Bye po. Take care sa biyahe. Nagpaalam si Clark kay Sandro bago bumaling sa kanya. Bye, Alexis. Good night. Good night, Clark. Nag-ingat ka sa biyahe. Di mo po ikis si Tita Alexis, Tito Clark? Tanong ni Sandro na parehong nagpatigil sa kanila ng binata. You're going to marry Tita Alexis po, di ba? That means Tita's going to be your wife. Di mo po ikis future wife mo bago ka umalis? Baka magtampo si Tita Alexis, Tito Clark. Gustong sabihin ni Alexis sa pamangkin na hindi siya magtatampo, subalit naunahan siya ni Clark. Siyempre, kikis ko ang tita mo, Sandro. Bago pa makapag-react si Alexis ay lumapit na sa kanya si Clark. Masuyo siya nitong hinalikan sa pisngi, malapit sa mga labi. Good night, sweetheart. Tulala si Alexis hanggang sa makaalis ang sasakyan ni Clark. Tita Alexis, are you okay po? Untag sa kanya ni Sandro. Of course I'm okay, Sandro. Bakit naman ako hindi magiging okay? Pilit siyang ngumiti sa pamangkin, subalit alam niyang sa loob niya ay hindi siya okay. Pagdating niya sa kanyang silid ay napahawak siya sa kumakabog na dibdib. Hindi niya inaasahan na ganoon ang magiging reaksyon niya sa ginawa ni Clark. Paano kung tama si Janice? Paano kung ma-inlove nga ulit ako kay Clark? Nag-aalalang tanong niya sa isip. Umiling si Alexis sa sarili. Nabigla lang siya sa ginawa ni Clark kaya ganoon ang naging reaksyon niya. Sa sumunod na 2 araw ay hindi sila nakita ni Clark dahil merong pinuntahang conference si Alexis sa isang ospital sa Baguio. Subalit pagbalik niya ng Maynila ay tinamaan siya ng trangkaso. Cancel all my clinics for today, Marian. Masama ang pakiramdam ko. Wika ni Alexis sa sekretarya na kausap sa cellphone ng umagang yon. Ay, sige po doktora, magpagaling po kayo. Sagot ng babae. Pagkatapos ibaba ni Alexis ang tawag ay muling tumunog ang cellphone niya. Sa pagkakataong yon ay si Clark ang tumatawag. Good morning, Alexis. Masuyong bati ng lalaki sa kabilang linya. Clark, paus ang boses na sagot niya. Are you okay, Alexis? May pag-aalalang tanong nito. Okay lang ako. Napatawag ka. May clinic ka na today, hindi ba? I called to inform you that I'll see you after your clinic. Cancel ang clinic ko ngayong araw, Clark. Hindi ako pupunta sa ospital. Medyo masama ang pakiramdam ko.
Sabi mo okay ka pero masama palang pakiramdam mo. May konting ubod sipon lang ako. Okay naman ako. Ayaw ko lang mahawang mga pasyente ko kaya nag-cancel ako ng clinic. Pupuntahan kita sa condo mo, Alexis. Hindi na, Clark. Kaya ko ang sarili ko. Doktor din ako. I know when I'm fine. And I know how to take care of myself. Kapag may sakit ang mga doktor, sino bang gumagamot sa kanila? Hindi ba doktor din? Besides, I'm your fiancé, remember? Anong sasabihin ng pamilya mo kapag nalaman nila na hindi kita inaalagaan? Ngumuso siya. Okay, fine. Magsasabi ako sa front desk na pupunta ka. Thank you. Anong gusto mong dalhin ko para sa'yo? May gusto ka bang pagkain? Clark, may sakit ako. Hindi ako naglilihi. Bahagya itong natawa. Kaya nga, Alexis, may sakit ka kaya baka may gusto kong kainin. I remember before, kapag masama pakiramdam mo, nagkikrave ka ng pizza. Napangiti siya. Dati yun, Clark. Really? Ano bang kinakrave mo ngayon kapag may sakit ka? Wala na. Pahinga lang talaga. Okay, magpahinga ka muna. I'll see you later, okay? Okay. Pagkatapos ibaba ni Alexis ang tawag ay bumalik siya sa pagpapahinga. Tanghali na nang magising siya. Paglabas niya ng silid ay nakarinig siya ng kaluskos sa kusina. Pagpasok niya sa parteng yun ng unit ay natigilan siya nang makita si Clark. Clark, is that you? Napakurap-kurap na tanong niya. Humarap sa kanya ang binata at masuyong umiti. Alexis, gising ka na. Is that really you? Bahagyang natawa ang binata. Oo, ako nga to, Alexis. I mean, paano ka nakapasok dito sa unit ko? Oh, that. Hindi kita gustong istorbohin sa pagtulog mo, kaya hiningi ko kay Tita Francine ang passcode ng unit mo. Don't worry, I didn't look into any of your personal things. Gusto lang kitang i-check at ipagluto ng arroz caldo. Tila may mainit na humaplos sa puso niya. Akala ko mamaya ka pa pupunta. Wala ka bang trabaho? I'm free today. Wala akong clinic. May pag-aaralan lang ako sa ospital pero pwede namang ipagpaliban yun. Lumapit ito at hinawakan ng noo niya. Mainit ka pa, Alexis. Come on, let's get you back to bed. Doon ko na dadalhin ng pagkain mo. Clark, hindi na. Huwag na matigas ang ulo, Alexis. Bumalik ka na sa kwarto mo. Sige ka, bubuhatin kita. Okay na ako, Clark. Napahinto siya nang bigla ay buhatin siya ng binata. Gusto mo talaga yung binubuhat ka pa no? Nakaangat ang kilay na baling nito sa kanya. Clark, ibaba mo ko. Ayaw. Nakangusong sagot nito. Sabi mo kanina medyo masama lang ang pakiramdam mo. Pero nang i-check kita kanina ang taas ng lagnat mo. Tapos ngayon ayaw mo pang magpaalaga sa akin. Kaya ko naman kasi ang sarili ko. I know, pero nandito ako para alagaan ka. So please let me take care of you. Pwede mo ba akong pagbigyan na alagaan ka, Doktora Gallego? Malambing na tanong nito. Naghoromentado ang puso ni Alexis. Sa halip na patuloy na kumontra ay isang tango lamang ang naisagot niya. Pagdating sa silid niya, maingat na inilapag siya ni Clark sa kama. Stay here. Don't leave your room again. Kukuha lang ako ng pagkain at gamot. Para naman akong bata nito, Clark. Natawa to. Para ka naman kasi talagang bata kapag may sakit. Matigas ang ulo mo, doktora. Shut up. Kumuha ka na nga ng pagkain. Ito na nga po. Nakangiting sagot nito. Ilang minuto lang ang nakalipas ay bumalik si Clark dala ang tray ng pagkain. Ako na, Clark. Wika niya sa binata nang akma siya nitong susubuan. Ako na, Alexis, para hindi ko mapagod. Nakangiting wika nito. Ginawa mo na talaga akong bata. Pagbigyan mo na ako. Namiss lang kitang alagaan. Fine. Tipid na sagot niya. Subalit sa loob niya ay ramdam niyang nagwawala ang puso niya. Ayaw niyang aminin, subalit namiss din niyang magpaalaga kay Clark. Ngumiti ang binata bago siya sinimulang subuan ng arroz caldo. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya. Nabusog na ako sa kakatikim nitong arroz caldo. Ang tagal na nung huli ako nagluto nito. Nag-aalala ako na baka hindi ko na makuha yung timpla na gusto mo. Naaalala niya ang panahong nag-aral si Clark na magluto ng arroz caldo dahil nag-request siya noon sa lalaki. Masarap pa rin naman. Talaga? Ay, salamat naman. Tila nakahinga ng maluwag na sagot nito. Bahagya siyang natawa. Thank you, Clark. You're welcome. Pagkatapos uminom ng gamot ni Alexis ay niligpit ni Clark ang pinagkainan niya. I'll be back. Huhugasan ko lang tong pinagkainan mo. Hindi ka pa uuwi, Clark? Pinapauwi mo na ako, doktora. Wala ka bang ibang gagawin ngayon? I told you, wala. I'm free all day.
Dito lang muna ako, okay? I won't leave you until you're okay. Ngumuso si Alexis at tumango na lang. Ilang minuto nang nakalalabas si Clark nang tumunog ang cellphone nito na naiwan sa ibabaw ng nightstand. Nag-aalala siya na baka importante ang mensahe, kaya sinilip niya yon. Nakita niya na galing sa kaibigan nitong si Rico ang text message. Ayon sa preview ng message ay may naghahanap na doktor kay Clark sa ospital. Akala ko ba wala siyang trabaho ngayon? Tanong ni Alexis sa isip. Bago pa siya makalabas ng silid ay bumukas ang pinto niyon at iniluwa si Clark. Alexis, saan ka pupunta? Sabi ko magpahinga ka lang, di ba? Tanong ng binata. Hinawakan nito ang braso niya at iginiya siya pabalik sa kama. Pag-upo niyang muli sa kama ay sinalubong niya ang mga mata nito. Ibibigay ko sana sa'yo tong cellphone mo. Nag-text sa'yo si Rico. Akala ko ba wala kang gagawin ngayon? Ano yung meeting na sinasabi ng kaibigan mo? Ngumiti ito at kinuha ang cellphone mula sa kanya. Sandali nitong tiningnan ang mensahe bago ibinalik ang cellphone sa nightstand. I have a meeting with one of my fellow doctors in St. Jude, pero hindi naman importante yun. Anong hindi importante? Naupo si Clark sa tabi niya. We'll just discuss one of my research studies. Nagsabi na ako kay Dr. Anasco na may emergency ako. Pumunta ka na, Clark. Okay naman na ako. Umiling ang binata. No, I want to take care of you. Dito lang ako sa'yo. Napaawang ang mga labi niya sa mariing pag-iling nito. Tila anuman ang sabihin niya ay hindi ito mapipilit na umalis sa tabi niya. Pero kaya ko naman ang sarili ko, Clark. Lagnat lang naman to eh. Wala akong malalang sakit. Umungay ang mga mata nito. Please, Alexis, I want to stay here with you. Kahit gaano kasimple man yung sakit mo, gusto kitang alagaan. Ayaw kitang iwan mag-isa. Gusto kong bumawi sa'yo. Bumawi? Malungkot na ngumiti si Clark. May mga pagkakataon ng mag-asawa pa tayo na nagkasakit ka, pero hindi kita nagawang alagaan. Dahil malayo ako at hindi kita mapuntahan sa LA. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko noon, oras na magkaroon ako ng maraming oras, babawi ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Pero hindi na ako nakabawi dahil naghiwalay na tayo. And now that we're going to get married again, I want to make it up to you, Alexis. Even if our marriage this time is only on paper, I want to be a good husband to you. Gusto kong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo noon. Sa lahat ng mga araw na hindi kita nauwian dahil naging masyado akong abala sa ospital. Sa lahat ng pagkakataon na inuna ko ang duty ko kaysa sa'yo na asawa ko. Nanikip ang dibdib ni Alexis. Tila may pumigas sa puso niya nang bumalik sa kanya ang parteng yun ng nakaraan. Kung paanong natapon ang kasal nila ni Clark dahil pareho silang nawalan ng oras sa isa't isa. Maliit siyang umiti kay Clark. Hindi mo kailangan bumawi sa akin, Clark. Oo, ikaw ang lumayo. Pero hindi ko isinisi sa'yo yun dahil inuna mo lang naman ang pangarap mo. Pareho lang nating inuna ang mga pangarap natin. Pareho lang tayong may pagkukulang sa relasyon natin noon. Our marriage wasn't meant to last because we were not ready at that time. Given how demanding our profession is, mali ang ginawa nating pagpapakasal noon. May dumaang sakit sa mga mata nito. Do you really think that it was a wrong decision to marry me before? Mali dahil nagpadalos-dalos tayo sa naging desisyon natin, Clark. Siguro kung hindi tayo nagpakasal agad, kung naging mag-boyfriend muna tayo, baka hindi na uwi sa hiwalayan ng pagsasama natin noon. Nagkibit-balikat siya at mapait na ngumiti. Or, I don't know, ayoko nang pag-usapan ng nakaraan dahil wala namang magbabago. Hinawakan ni Clark ang isang kamay niya. I'm sorry I failed you before, Alexis. If only you know how much I regret losing you. Nung nawala ka sa akin, doon ko napagtanto na ang laki kong tanga dahil pinakawalan kita. Dahil pinakawalan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Nanikip ang dibdib niya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Kung nagsisisi ka, bakit hindi ka nagpakita sa akin sa loob ng nakaraang mga taon, Clark? Bakit wala ako narinig mula sa'yo? Bakit pakiramdam ko, iniwasan mo ako sa loob ng 8 taon? Malungkot itong umiti. Dahil wala akong mukhang maihaharap sa'yo, Alexis. Ipinangako ko sa'yo na aalagaan kita. Pero binigo kita at sinaktan. Kaya pakiramdam ko, wala akong karapatang magpakita pa sa'yo. Isa pa, iniwasan kita sa nakaraang mga taon dahil ayokong makita kung anong sinayang ko. Humugot siya ng malalim na hininga bago tipid na tumango. Sa bagay, ayoko rin naman na makita ka noon. Nagpapasalamat din ako na hindi na tayo nagkita pagkatapos nating maghiwalay. Dahil alam ko mas mahihirapan akong kalimutan ka. Kahit hindi tayo nagkita, alam ko ang nangyayari sa buhay mo, Alexis. Teka, nagkakilala pala kayo ni Dr. Carlson?
Naalala niyang itanong rito. Kaibigan ng mentor ko sa John Hopkins si Dr. Carlson. Kahit hindi tayo nagkikita, madalas kitang kumustahin sa kanya. Sandali itong huminto at tumikhim. Alam ko rin na nagkaroon ka ng ilang karelasyon pagkatapos nating maghiwalay. Tipid na tumango si Alexis. Nagkaroon siya ng ilang nobyo pagkatapos ng pagsasama nila ni Clark, subalit walang nagtagal doon. At ngayong kaharap niya si Clark, napagtanto niyang iyon ay dahil hindi pa siya tuluyang nakaka-move on sa dating asawa. At ngayong kasama niya muli ang lalaki, unti-unti ay nabubuhay ang nakabaon niyang damdamin para rito. Ikaw, bakit hindi ka nagkaroon ng bagong relasyon, Clark? Mahinang tanong ni Alexis sa kaharap. Isang tipid ng ngiti ang isinagot nito. I guess I don't have time for a relationship after you, Alexis. Gusto niyang itanong kung yun lang ba ang dahilan, subalit sa halip na gawin yun ay tumikhim siya. I'm really proud of you, Clark. Naghiwalay man tayo noon, at least natupad mo ang pangarap mo. Nalagpasan mo pa. I'm very proud of you too, Alexis. Masaya ako na magkasama ulit tayo ngayon. Masaya ako na ako nandito ngayon sa tabi mo. Marahan siyang umiti. Hindi ka pa talaga aalis, Clark? Nope, dito lang ako sa tabi mo. Aalagaan kita hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. Kahit paalisin mo ako, tatambay lang ako dyan sa labas ng unit mo. Natawa siya. Okay, fine. Sige na, dito ka na lang. Bantayan mo ako matulog, Dok. Noted, Doktora. Nangiti siya bago umayos ng higa at ipikit ang mga mata. Bago siya tuluyang hilahin ng antok, ay naramdaman niya ang mga labi ni Clark sa noo niya. Rest well, Alexis. Nandito lang ako sa tabi mo. Pangako hindi ako aalis. Masuyong sambit nito. Samantala, ng gabing yon, pagkatapos magluto ni Clark ng hapunan, ay natanggap niya ang mensahe ni Rico na nasa basement parking na ito ng condo building ni Alexis. Baby, may kukunin lang ako sa baba. Babalik ako agad. Mahinang paalam niya sa natutulog na dalaga. Mula kasi nang makatulog kanina ay hindi pa nagigising si Alexis. Maingat na pinatakan niya ng halik ang noo nito bago lumabas ng silid at dumiretso sa kinaroroonan ng kaibigan. Nandiyan na lahat ng pinadala mo. Anang kaibigan matapos iabot sa kanya ang isang paper bag. Salamat, Rico. Papasok ka pa bukas sa ospital? I'm not sure. Depende kung okay na si Alexis. Talagang bumabawi ka kay Alexis, ah. I won't waste my second chance with her, Rico. I'm determined to keep her this time. Tama yan, pare. Bawiin mo ang 8 taon na nagpakaduwag ka. Anito bago tinapik ang balikat niya. Pagbalik ni Clark sa unit ni Alexis ay pinuntahan niya ito sa silid nito. Tulog pa rin ang dating asawa. Inaayos niya ang comforter nito nang maalimpungatan ito at hawakan ang braso niya. Clark, ikaw ba yan? Paungol na tanong ni Alexis. Napanguso siya at pinigilang mangiti. It's me, Alexis. Ako lang naman ang kasama mo dito. Hindi ka pa umaalis? Hindi pa. Hindi kita iiwan. Tumango ito at hinila ang braso niya. Dito ka lang, Clark. Giniginawa ko. Do you want me to hug you? Mahinang tanong niya. Sa mapungay na mga mata ay tumango ito. Please? Masuyo siyang tumango. Maingat na tumabi siya sa dalaga at maingat na binalot ito sa mga bisig niya. Nag-init ang sulok ng mga mata niya nang maramdaman ang pamilyar na init ng katawan nito. I miss taking care of you, Alexis. Hindi napigilang sambit niya. I miss you too, Clark. Miss na miss kita. Mahinang sagot nito. No, I'm pretty sure it's me who missed you more. Sobrang miss na miss kita. Emosyonal na sagot niya pagkatapos ng ilang minutong pananahimik. Pinagmasdan ni Clark si Alexis na nakapikit na at mahimbing na ang tulog. I miss you so much, baby. Kung alam mo lang kung gaano ko ka gustong sabihin na mahal kita. Na hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Pero natatakot akong umatras ka sa kasal natin. Wika niya sa isip. Pinagsawa ni Clark ang mga mata sa maamong mukha ni Alexis. Kulang kalahating oras niyang yakap ang babae bago siya maingat na lumayo rito. Ayaw niyang bumitaw dito, subalit ayaw niyang samantalahin ang kondisyon nito. Samantala, kinabukasan, nagising si Alexis na magaan na ang pakiramdam niya. Nang salatin niya ang sarili ay normal na ang temperatura niya. Nasaan si Clark? Umuwi na ba siya? Tanong niya sa sarili nang makitang mag-isa siya sa silid. Paglabas niya ng kwarto ay tahimik ang malawak na sala. Wala ring tao sa kusina. Subalit napansin niyang may pagkain sa mesa. Clark? Tawag niya. Nang walang sumagot ay nakadama siya ng lungkot sa dibdib. Umalis na nga ata siya. Sa bagay,
Anong oras na rin? Anya sa isip. Akma niyang bubuksan ng ref nang makarinig siya ng yabag. Kasunod niyon ay pumasok sa kusina si Clark na tuwalya lamang ang tapi sa katawan. Alexis, good morning. Bati ng binata. Gamit ang hawak na maliit na tuwalya ay pinupunasan nito ang basang buhok. Clark, nandito ka pa pala. Nabiglang sambit niya. Ngumiti ang binata at lumapit sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi nang maamoy niya ang aftershave at sabon nito. I told you I won't leave until you're okay. Kaya nandito ako hanggang ngayon. Sagot ni Clark. Wala ka ng lagnat. Masuyong sambit nito nang idampi ang kamay sa noo niya. Oo, wala na. Napalunok si Alexis nang pasadahan ng tingin ng katawan ni Clark. Wala na siyang lagnat, subalit pakiwari niya ay biglang uminit ang mukha niya. Noon pa man ay maganda na ang katawan ni Clark, subalit ngayon ay lalo pang gumanda ang katawan nito. Okay ka lang, Alexis? Ayos lang ako. Bakit nakatuwalya ka lang, Clark? Wala ka bang damit? Meron, nagpadala ako kay Rico. Nagmadali lang akong lumabas ng banyo dahil narinig kong tinatawag mo ako. Do you need something? Wala akong kailangan. Akala ko lang kasi umuwi ka na. Ngumiti ito. Sabi ko naman hindi kita iiwan, Alexis. Naligo lang ako. Saan ka pala natulog? Tumikhim to. Sa sofa mo. Nagkasya ka doon? Sana ginamit mo yung isang guest room. It's okay. Pinili ko rin na sa sofa na lang matulog. Nag-alala ako na baka magising ka ng alanganing oras at kailanganin mo ako. Tila may mainit na humawak sa puso ni Alexis. Thank you for taking care of me, Clark. I appreciate everything you have done since yesterday. You're welcome, Alexis. By the way, nagluto ulit ako. Hindi ka nakakain kagabi dahil diretso ang tulog mo, kaya siguradong gutom ka na. See? Kumulo na yung tiyan mo, oh. Gutom na nga ako. Pero magbihis ka muna para makakain na tayo. Okay, mabilis lang ako. Nakangiti sagot nito. Pagbalik ni Clark, nakabihis na ito ng puting t-shirt at maong pants. Sana hinintay mo ako para ako nang nag-ayos ng mesa. Kumilos ka pa. Wika ni Clark nang makitang nakahanda na ang hapunan nila. Clark, magaling na ako. Pwede na nga ako bumalik sa trabaho eh. Rest for one more day, Alexis. Please. Masuyong tanong nito. Pero ikaw, babalik ka na sa trabaho ah. Hindi mo na ako kailangang alagaan. Okay, pagkatapos mag-almusal, alis na ako. Basta ipangako mo na magpapahinga ka maghapon. Muli ay tumango si Alexis. Ayoko ng tango lang, doktora. I want verbal confirmation from you. Natawa siya. Yes po, Doc Carvajal. Satisfied ka na? Nakangisi itong tumango bago siya pinaglagay ng pagkain sa pinggan. Pagkatapos nilang mag-almusal ay nagpaalam na si Clark. Magpahinga ka mabuti, Alexis. I'll visit you later after my work. Wika nito. Okay. I'll see you, Alexis. Ngumiti ito at pinatakan siya ng halik sa noo bago umalis. Muling nagwala ang puso ni Alexis. Nang makaalis si Clark ay isang ngiti ang gumuhit sa mga labi. Pagdating ng tanghali ay tinawagan siya ng binata. Clark, bakit napatawag ka? Tanong niya. I just want to check on you, Alexis. Nag-lunch ka na ba? Muli ay namalayan ni Alexis na nakangiti siya. Opo, nag-lunch na ako. Good. Anong ginagawa mo ngayon, doktora? Ito, nanonood lang ng TV. Sabi mo kasi magpahinga ako eh. Very good ulit, doktora. Natawa siya. Ikaw, nag-lunch ka na ba, Dr. Carvajal? Tapos na rin. Kasabay ko si Rico at yung sekretary ko. Very good ka rin, Doc. Sige na, baka nakakaistorbo pa ako sa trabaho mo. Mamaya na lang. Hindi ka nakakaistorbo sa akin, Alexis. I'm still on break right now. Pero ikaw, nakakaistorbo ka po sa pahinga ko, Doc. Natawa ito. Alright, I'll just see you later, Alexis. Wait, Clark. May nakalimutan ka ba? Kung pupunta ka mamaya, pwedeng magdala ka ng lasagna? Sure. Anything else, doktora? Wala na. Thank you. Anything for you, Alexis. Muli ay napangiti siya nang ibaba ang cellphone. Subalit agad na nawala ang ngiti niya nang maalala ang nalalapit na kasal nila ni Clark. Ngayong napagtanto niyang bumalik ang pagmamahal niya sa dating asawa, bigla ay hindi na siya sigurado kung tama pang ituloy ang pagpapakasal sa lalaki. Pero hindi ako pwedeng umatras sa kasal. Bukod sa ayaw kong malungkot si Mama, paano kung totoo ang sinabi ng matandang manghuhula? Isa pa, gusto kong tulungan si Clark. Ani Alexis sa isip. Nasa gitna siya ng pag-iisip nang magring ang cellphone. Sinagot niya yon nang makita nga kaibigang si Janice ang tumatawag. Alexis, guess what?
Bukas na ang flight ko pa uwi ng Pilipinas. Bungad sa kanya ni Janice sa kabilang linya. Uuwi ka ng Pilipinas? Nabiglang tanong niya sa kaibigan. Of course! I want to attend your wedding. Alam mong sa papel lang ang gagawin naming pagpapakasal ni Clark, Janice. Yes, but I still want to attend. Hindi ako nakapunta sa unang kasal niyo, kaya ngayon pupunta ako. I won't miss it this time. Napapikit si Alexis. Pero Janice, parang ayoko nang ituloy ang kasal. What? I realized I'm still in love with Clark. Hanggang ngayon mahal ko pa rin pala siya. Kaya hindi ko na alam kung dapat ko pang ituloy ang pagpapakasal sa kanya. Kasi masasaktan lang ulit ako, Janice. What if mahal ka rin pala ni Clark, Alexis? Paano kung hindi? E di paibigin mo ulit yung dati mong asawa. Gamitin mo ang pagsasama nyo para bumalik ang nararamdaman niya sa'yo. Sagot nito. Natahimik si Alexis. Hindi niya alam kung gaya niya ay mahal pa rin siya ni Clark. Subalit tulad ng sinabi ng kaibigan, marami siyang panahon para paibigin ulit ito kapag nagpakasal sila. What she really wanted was a second chance with Clark, at nagdesisyon siya na gamitin ang pagsasama nila para mapaibig to. 6:00 ng hapon nang dumating si Clark sa unit niya. How are you, Alexis? Masuyong tanong nito. Nangiti siya. Kung makapagtanong ka, parang hindi ka tumawag kanina. Iba pa rin yung makamusta kita sa personal. Okay naman ako. I told you maayos na pakiramdam ko. Ikaw, kumusta ka? Kung okay ka, then okay din ako. By the way, I have your lasagna here. Nakangiting inabot nito sa kanya ang hawak na paper bag. Sa halip na kunin yon ay niyakap niya ito. Thank you, Clark. Ramdam niyang nabigla ang lalaki. Subalit, agad nitong ginantihan ng yakap niya. You're always welcome, sweetheart. Napangiti siya kasabay ng kilig na gumapang sa sistema niya. Gusto niyang isipin na tama ang sinabi ng kaibigan na tulad niya ay mahal pa rin siya ng binata. Sa sumunod na mga araw, sa kabila ng trabaho ay halos araw-araw silang nakikita ni Clark. Bukod sa pag-aasikaso sa napalapit na kasal, ay madalas na sabay silang maghapunan bago siya nito ihatid sa kondo. Araw ng Biyernes, isang araw bago ang nakatakdang araw ng kasal nila ni Clark, nagliligpit si Alexis ng gamit sa opisina nang dumating ang mga asawa ng mga kapatid. Hi Alexis! Bati sa kanya ni Audrey. Ate Audrey, Julia, anong ginagawa niyo rito? May pagtatakang tanong niya sa dalawa. Nandito kami para kidnapin ka. May inihanda kaming sorpresa sa'yo. Wika ni Julia. Ha? Anong sorpresa? We prepared a bachelorette party for you. Kahit simple lang ang kasal mo, dapat may party pa rin. Sagot ni Audrey. Come on, let's go. Naghihintay na yung mga kasama natin sa bar. Maaga ang party natin dahil may anak at asawa pa kami uuwian. Ha? Teka ate, magkikita kami ni Clark ngayon eh. Tawagan mo na lang ang groom mo. Mamaya na kamo kayo magkita pagkatapos ng party. Nakangising sagot ni Julia. Habang nasa kotse si Alexis kasama ang dalawang babae ay tinawagan niya si Clark. Alexis? Bati ng binata mula sa kabilang linya. Clark, wag mo na akong puntahan sa ospital. May lakad kami ni Ate Audrey at Julia. May inihanda daw silang bachelorette party para sa akin. Saan ang party nyo? Susunduin na lang kita mamaya. Sigurado ka? Baka gabihin kami. Sigurado po. Gusto kitang makita bago ang kasal natin. Hindi ba bawal yun, Dok? Pabirong tanong niya sa lalaki. Walang bawal-bawal sa akin. Hindi ako naniniwala sa pamahiin na yan. Walang makakapigil sa akin na makita ang bride ko. Napangiti siya. Okay, iti-text ko na lang sa'yo kung saan ang venue ng party. Pagdating ni Alexis sa venue ng pagtitipon, ay sumalubong sa kanya ang mga pinsang babae. Naroon din ang matalik na kaibigang si Janice. Surprise, Alexis! Hindi ko talaga sinabi sa'yo na nakauwi na ako. Ang kaibigan na may hawak na cake. Kahit simple ang gusto mong kasal, hindi pwedeng wala kang despedida soltera. Wika ng pinsan niyang si Marigold. Cheers to the future Mrs. Carvajal! Malakas na wika ng pinsang si Nikki na sinundan pa ng iba. Thank you everyone! Emosyonal na sagot ni Alexis sa mga naroon. Sa sumunod na oras ay pinagdiwang nila ang pagpapakasal niya. 10:00 ng gabi natapos ang pagtitipon. Paglabas ni Alexis ng bar, akma niyang tatawagan si Clark nang makitang naroon na sa parking lot ang kotse nito. Oh, nandiyan na pala si Clark! Nakangising wika ni Janice. Siniko pa siya. Malayo pa sila sa kotse ni Clark ay lumabas na ito ng sasakyan para salubungin siya.
Agad na nagwala ang puso niya nang magtama ang mga mata nila at ngumiti ang binata. Clark, itetext sana kita pero nandito ka na pala. Bati niya nang makalapit to. Wala naman akong gagawin after dinner, kaya dito na ako tumambay. Sagot ni Clark bago bumaling sa kaibigan. Janice, I'm happy to see you again. Same here, Clark. Buti naalala mo pa ako. You're Alexis' friend. Of course, I remember you. Doc, this time, alagaan mo na to kaibigan ko Kung hindi, sa'yo ko gagamitin yung mga scalpel ko. Pabirong pagbabanta ni Janice. Don't worry, Janice. I won't repeat my mistake last time. My marriage with Alexis will be different this time. Kapag sinaktan ko ang kaibigan mo, akong sasaksak sa sarili ko. Seryosong sagot ni Clark sa kanyang kaibigan. May init na bumalot sa puso ni Alexis sa sinabi ni Clark. Nakangiting tumango si Janice. Sige na, mauna na ako sa inyo dalawa. Nandiyan na ang sundo ko. Niyakap siya ng kaibigan bago sila iwan. I'm sorry sa sinabi ni Janice, Clark. Hindi niya alam na hindi totoo ang kasal natin. Pagdadahilan ni Alexis kay Clark pagpasok sa kotse nito. It's okay. I understand her, Alexis. I'm glad you have a friend like Janice. Sagot nito. Did you have fun, by the way? Oo. Ikaw, hindi ka ba nainip sa paghihintay? Hindi. I don't mind waiting for you. Masuyong sagot nito na nagpainit sa puso niya. Habang nasa biyahe hanggang sa makarating sila sa kondo niya, ay pinag-usapan nila ang naganap na bachelorette party niya. I'm glad you had fun tonight, Alexis. Wika ni Clark pagdating nila sa pinto ng unit niya. Natatawang tumango siya. Pero mas nag-enjoy pa rin si Janice. Tawang-tawa siya sa hinire niyang macho dancer. Macho dancer? Kunot ang noong tanong ni Clark. Oo, may macho dancer na binayaran si Janice. Pero hindi naman sila nagtagal, nagsayaw lang sila tapos umalis na. Ilan silang inerkila ni Janice? 2 lang. Macho? Kaya nga macho dancer, Clark. Natatawang sagot niya. Guwapo? Oo, guwapo. Pero mas guwapo ka. Bumalik ang ngiti sa mga labi nito. Really? Mas guwapo ako? Tumango siya at nakangiting hinawakan ng mukha nito. Oo, mas guwapo ka. Wala namang tatalo sa'yo, Clark. Bumaba ang mata ni Alexis sa mga labi ng kaharap. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay tinawid na niya ang distansya ng mga labi nila. Pakiramdam ni Alexis ay napawi ang pangungulila niya sa dating asawa nang muli niyang maramdaman ang halik nito. At nang gantihan nito ang halik niya, tila inililipad sila sa ere. Alexis. Masuyong sambit ni Clark nang pakawalan ng mga labi niya. I can't wait to marry you again, Clark. Masuyong sambit niya, hindi na napigilan ang nilalaman ng puso. Hindi na rin ako makapaghintay na pakasalan ka, Alexis. Humiti siya at tumango. I'll see you tomorrow at our wedding. I will see you, Alexis. Muli ay isang beses pa silang nagsalo ng halik bago siya nito pinakawalan. Good night, baby. Sambit ni Clark bago tuluyang umalis. Ilang minutong nakatulala si Alexis sa tapat ng pintuan niya nang magdesisyon siyang sundan si Clark. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator. Pagdating niya sa basement parking ng gusali ay naabutan niya si Clark na papasok na sa sasakyan nito. Clark! Tawag niya sa binata. Isinara nito ang sasakyan at lumapit sa kanya. Alexis, may nakalimutan ka? May gusto akong sabihin sa'yo. Humugot siya ng malalim na hininga at sinalubong ang mga mata nito. Bago ang kasal natin bukas, may gusto akong sabihin. Gusto kong magpakatotoo sa'yo. What is it, baby? Masuyong tanong nito at hinawakan ang braso niya. Mahal kita, Clark. Hanggang ngayon mahal pa rin kita. Buong akala ko wala ka na sa puso ko. Pero na magkita ulit tayo, nang magkasama ulit tayo, napagtanto ko na hindi totoong nawala ang nararamdaman ko sa'yo, na nagtago lang ang damdamin ko sa'yo sa loob ng nakaraang 8 taon. At ngayon bumalik ka sa buhay ko, nabuhay ulit ang nararamdaman ko. Mahal pa rin kita, Clark. Hindi ko alam kung pareho tayo na nararamdaman sa isa't isa. Umaasa ako na tulad ko, nandyan pa rin ako sa puso mo. Pero kung wala na, gusto kitang balaan na oras na makasal ulit tayo. Gagawa ako ng paraan para mahalin mo ulit ako. I plan to make you fall in love with me again, Clark. I plan to keep this marriage forever. Kaya kung ayaw mong makasal sa akin habang buhay, mas mabuting wag na nating ituloy ang kasal. Masuyong sinapo ni Clark ang mukha niya. The wedding will push through, Alexis. Napalunok siya. Gusto mo pa rin ituloy ang kasal? Kahit na alam mo ang nararamdaman ko sa'yo? Kahit na alam mo nang mahal pa rin kita?
Kumislap ang mga mata nito sa nagbabadyang luha. That's because I love you too, Alexis. Just like you, I plan to keep this marriage last. From the start, I plan to keep you with me forever. Nag-init ang mga mata ni Alexis kasabay ng pagwawala ng dibdib. I never stop loving you, Alexis. Kahit naghiwalay tayo, kahit natapos ang kasal natin noon, hindi ako tumigil sa pagmamahal sa'yo. Hindi rin kita sinubukan kalimutan dahil alam kong wala na akong ibang mamahalin pa bukod sa'yo. For the past 8 years, I just kept on loving you. Patuloy kitang minamahal kahit na alam kong walang patutunguhan tong pagmamahal ko. Kasabay ng pag-apaw ng kaligayahan sa puso niya, ay isang realisasyon ang pumasok sa isip niya. Teka, hindi totoo na kailangan mo magpakasal para maging head of oncology department sa St. Jude? Totoo yun, Alexis. Pero handa akong tanggihan ng posisyon dahil wala akong planong magpakasal kung hindi ikaw ang pakakasalan ko. Hanggang sa maisip ko na gamitin ang pagkakataong yun para mapapayag kang magpakasal ulit sa akin. Sandali itong huminto nang pumatak ang luha sa mga mata nito. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung pumayag kang tulungan ako. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang ikalawang pagkakataon na binigay sa akin. I promised myself that I will make it up to you, that I will make you fall in love with me again. That I will love you better than before. That this time, I will be able to keep you forever. And I will do everything to keep that promise. Gaya nito ay bumagsak din ang luha niya. I love you, Clark. I promise you that I will love you better this time. Pareho nilang pinunasan ang luha ng isa't isa bago sila nagsalo sa isang matamis na halik. Do you believe in fortune teller, Clark? Tanong ni Alexis sa lalaking minamahal nang pakawalan nito ang mga labi niya. I don't. Bakit mo naitanong? May nanghula ba na hindi matutuloy ang kasal natin? Kasi ayayain na kitang magpakasal ngayon para mapatunayang hindi yan totoo. Masuyong sagot nito. Natawa siya. Hindi rin ako naniniwala, Clark. Pero bago ka pa nagpakita sa akin sa ospital, may nanghula sa akin sa Sikihor. Ikinwento niya ang mga sinabi ng matandang pasyente niya roon. I don't really believe in fortune tellers and other supernatural stuff. But that old lady seems legit. At kung dahil sa hula niya, kaya ka pumayag na magpakasal sa akin, gusto ko magpasalamat sa kanya. Dahil sa kanya, matutupad ang pangarap kong bumuo ng pamilya kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Tumango siya. I will take her to the next time we go back to Sikihor. Muling sinapo ni Clark ang mukha niya. I love you, Alexis. Hindi na ako makapaghintay na ikasal tayo at bumuo ng pamilya kasama mo. I can't wait to marry you too, Clarkson. Buong pusong sagot niya. Kinabukasan, naganap ang pag-iisang dibdib ni Clark at Alexis. Sa malawak na garden ng mga Gallego ay puno ng pagmamahal na pinagmasdan ni Clark ang babaeng minamahal. Walang ibang nakikita ang mga mata niya ng mga sandaling yon kundi si Alexis. Dr. Clarkson Carvajal, I love you. Wika ni Alexis nang hawakan nito ang mic para sa wedding vows nila. Hindi alam ng lahat, hindi ito ang unang kasal natin. To my family, I'm sorry for lying. But I got married 8 years ago. Nagpakasal ako kay Clark noon. Pagpapatuloy ni Alexis, narinig nila ang singhapan ng mga naroon. Subalit parehong nasa isa't isa lamang ang mga mata nila ni Clark. Clark and I had a secret wedding before, but we were still not ready for each other back then. Napuno ng problema ang pagsasama namin nang mapalayo kami sa isa't isa. Sa huli, pinili naming isakripisyo ang isa't isa para sa mga pangarap namin. But 8 years after we parted, who would have thought that we will meet again? Mahigpit na hinawakan ni Clark ang kamay ng asawa. Masuyong ngumiti si Alexis at nagpatuloy sa pagsasalita. Clark, nasaktan natin ang isa't isa noon. Pero siguro kailangan mangyari yon dahil may tamang oras para sa ating dalawa. At ito ang tamang oras na yon. This time, I promise to be a better wife to you. I promise to always stand by you and never leave your side. Sa pagkakataong to, hindi na tayo maghihiwalay. Mananatili ako sa tabi mo habang buhay. I loved you before, I love you now, and I will continue to love you forever, Dr. Clarkson Carvajal. Pinunasan ni Clark ang luha sa mga mata bago niya nagawang magsalita. I love you, Dr. Alexis Felicia Buenavista Gallego. People think I might be successful right now, but I'm really not. Dahil nung nawala ka sa akin, napagtanto ko na baliwala ang lahat ng karangalan ko kung wala ka sa buhay ko. My success is nothing without you, Alexis. You're more important than any dream I have. At ngayong bumalik ka sa akin,
Saka ko lang naramdaman na nagtagumpay ako sa buhay. Mahal na mahal kita, Alexis. This time, our marriage will last forever. I will love you better. I will be a better husband, a better lover, and a better man for you. I loved you before, I love you now, and I will love you forever. I promise I will be with you until the end of time, baby. Until forever. I love you, Dr. Clarkson Carvajal. And I love you, Dr. Alexis Felicia Carvajal. Sa harap ng lahat ng taong dumalo sa pag-iisang dibdib nila, ay isang matamis na halik ang pinagsaluhan ng mag-asawang Clarkson at Alexis. Napatunayan sa kwento ni na Clark at Alexis na may tamang panahong itinakda para sa pagmamahalan nila. At kahit na nagkahiwalay sila ng mahabang panahon, kung sila ang para sa isa't isa, muli silang pagtatagpuin ng tadhana. Sa pagkakataong yun, tulad ng ipinangako nila sa isa't isa, naging panghabang buhay ang pagsasama ng mag-asawang Clark at Alexis kasama ang 3 anak na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.